from the Bible in the book of Deuteronomy chapter 8, 10 to 14. Sige, so mamarog ta, isip respeto nato sa pulong sa Ginoo as I read from the New Living Translation. In verse 10, when you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. But that is the time to be careful. Beware that in your plenty you do not forget the Lord your God and disobey His commands, regulations, and decrees that I am going to give you today. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herds had become very large and your silver and gold have multiplied along with everything else, be careful. Do not become proud at that time and forget the Lord your God who rescued you from the slavery in the land of Egypt. Let's pray. Most gracious Father, sovereign God, thank you for the word nga mong gibasa. We pray that masabtan namo, ma-apply sa kinabuhi, and labaw sa tanan Ginoo, amo kaning ma-apply o ma-share sa uban. Salamat Lord sa blessings beyond measure nga mong ginabubo kanamo kung ibubo pag Ginoo. Salamat sa tanan, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Please be seated. Okay, praise the Lord. So ako i-share ko my zone is entitled, Don't Forget to Pray When Life is Good. Ayaw kalimot sa pagampo kung ang kinabuhi maayo na kaayo. Or ayaw kalimti ang Ginoo sa dihang abundansya na mo. Diba? Usually, dali malimot ang mga tao. So, tululong ang kapunto akong i-share karon is atong tan-awon ang danger sa mahimo kang comfortable. Ang danger nga mahimo kang blessed, dato, or hayahay sa kinabuhi is that you will forget God. O dali gid ang mga tao mahimong amnesia tungod kay naman tempting man kayo ang mga blessing sa kalibutan. And also, Jesus prayed in comfort and crisis. Si Jesus Christ isip sa katao usab niyampo siya samahan at a time sa comforting niya or comfort o sa time sa crisis siyang kinabuhi. O ang ikatulo is that comfort can be a test, my exalt. So pwede sad nga tagaan tag comfort sa Ginoo, tagaan ta niya blessing kay gitestingan di ay ta kung sa atong response the moment kung ma-bless na ta. So technically, dili pa kayo ta comfortable kay estudyante pa ta. Pero the moment you will become successful in life, you will reach professions, you will reach mga jobs or business, and you will become adults, diya nimo ma-realize nga sakto akong gisulti pinasikad sa pulong sa Ginoo. Because most of us instinctively turn to prayer in crisis. When life collapses, we cry out to God. Normal sa sakristohanon, kaya sa dihang nagproblema na ta, natay mga sakit, wala tay kwarta, natay problema, noampo tas Ginoo, musangpit tas Ginoo. But the moment nga okay ra kinabuhi, we barely call upon the name of the Lord. But what about when everything is fine? When our lives are full, our bills are paid, our homes are warm, our peace reigns in our families. It is in seasons of comfort that prayer is often most neglected. Nga mga tao lisod kay magampo sa diyang tanan provided na mga kabatanunan. So karon tanaw na to ang warning sa Ginoo ngadto sa mga Israelites. Ang mga Israelites were enslaved. But pasabot nahimo silang na-colonize sila, nasakop sila, nahimo silang sulugoon sa Egypt. Karon giluwas sila sa Ginoo pinagi ni Moses ug ang warning sa Ginoo sa mga sa mga Israelites mao ni siya. Verse 11, beware that in your plenty, in your plenty, you do not forget the Lord your God and disobey His regulations. Sa Bisaya pa, pagmatngon, pagbantay, sa dihang comfortable na ka, yahay ng kinabuhi, malimot unya ka sa Dios nga imong Ginoo o di nakamutuman sa iyahang mga sugo. May naman, because when you become full and prosperous and have built fine homes to live in, ay kung manindot ng imong balay, puno na imong kamalig, dagan na kay kagwarta, mga pagkaon,
And then, ingon ni na malimot na unya ka sa pag-ampo. You might forget God or the Lord your God. Makarelate ba mo ana mga igsoon? Makarelate ito kasi Moses warns the Israelites that once they enter the promised land, enjoy abundance and settle down, and they will be tempted to forget the God who brought them here. Na mga time no nga, mga tao madali kay malimot. So successful na sila sa kinabuhi. Limta nila sa mama si Papa nga mo nag-eskwela nila. Wala may puangot pa. Kita po mga tao, mag-bless na ganita, kalimta na to ang Ginoo nga mo reason gano na bless ta. Nya kung magka-problema na sa ta, mo doon na punta Ginoo, simba na punta. Kung mga technical truths life sa mga batanon karon. Eskwela pa gani, problema pa gani, kay wala pa kay kwarta. Dot kayo paggamit sa Ginoo sa simbahan. Mga lagad yun sa Ginoo. Magampo, masimba, fellowship, di ba? But the moment nga katrabaho na, nanay kaguling profession, di na masimba. Di na maampo. What time sa ngilog sa Ginoo? Inana ba mo? Or inana ba mo in the future? Moingon ng Bible, beware. Kamo, lisod pa mo ron, kay estudyante pa, pero the moment nga makatrabaho na mo, that's the real test kung tinuod ba mong anak sa Ginoo. Because kung testingan mo sa blessing, basin mawala na mo tungod kay, naman, blessed naman ang life. So prosperity often dulls spiritual sensitivity, and comfort can breed complacency. So mahimo kang kumpiyansa na lang. Ngayon naman, naman tanan. Magampo pa man ko, naman kwarta. Simba naman ko, doon sa Ginoo, naman ko trabaho. Di na ko sige pangayo sa Ginoo, kaya naman ko kwarta, kuot. Kasabot ra mo sa punto. So ina na, ayaw mo pagyana. Wala ko nang saba ninyo, pero akong i-share ninyo sa pulong sa Ginoo nga mo na yung susi na nga Lord, kung ma-bless ko Ginoo, yung man na eskwela dili ta kakalimtan. Tabangi ko Ginoo nga padayon ko pangalagad sa Ginoo. Padayon ko pangalagad nimo sa iglesia, sa simbahan nga imong gihatag kanako. So in our lives, blessings can distract us from the blesser. So question, are you praying? Are you praying as fervently today as you did during the hardest season of your life? Sa time nga nasakit ka, kay kwarta gyud na kaberanan, emotionally broken ka, or academically depressed ka, tanan. During the time sa problema nimo, nagpray ba ka sama sa karon nga naayo na ka or na-bless na ka? Comfort without prayer breeds pride. My power and the strength of my hands have produced this wealth for me in verse 17. Oh, ingon ang verse 17, ingon ang tao ko no, ingon ang mga Egyptians ug ang mga Israelites dahil nga kanang kining ako mga kaptangan diri, ako may katagbaho ani, ako may kamot ani. Dili ta mingon ana, because we always saying all by the grace of God. Naman kung eskwela, by the grace of God. Nakatrabaho ko, nakakuha ko mga property sa life, nahimo ako anak sa Ginoo, it's all by the grace of God. So, kung sa ganito mga kapatanunan, if mabless na mo sa kinabuhi, makatrabaho, makabuhat na mong negosyo inyo ha, or mahimo na mong career sa life, will you forget serving the Lord? No. So, will you continually and serve God all the more? Amen. Do not forget God the moment you are comfortable. And letter B, Jesus prayed in comfort and in crisis. In verse 15 to 16, Luke 5 says, but despite Jesus' instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds, came to hear him preach and to be healed of their diseases. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. This is the time where Jesus was popular. This is the very time where Jesus was so powerful and influential. And then in the same situation also, same batasan gipakita ni Jesus nga the moment nga siya gilotos na, the moment nga persecuted siya, the moment nga patyuno na siya, he even prayed to the Father. Kasi point na kuha na, in comfort and in crisis in the life of Jesus, he prayed to the Father. So the point is, we believers of God, since we are followers of Jesus, we also pray to Jesus even if we are comfortable, even if we are in crisis, the more we pray. Dili kayo mag-pray lang kung natay problema, natay needs.
But the moment nga kanang okay na tanan, di na ta magampo, magalagan sa Ginoo. That's wrong because that's not what Jesus did when He was still here physically. So even at the height of Jesus' ministry success, Jesus did not retreat to pray. Prayer was not a last resort for Him. It was a first priority. So prayer is not the last resort. Okay? It is the first priority. Sabot ra mo na, dili na siya katapusang buhaton sa Kristohanon ang magampo. Mao na kinaunhan nga buhaton. Nay problema sa upit na sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Dili kinahanglan nga magsige kag piyong nga masige nga Lord. Depende man sa situation. What if ka drive kay baw ka na kay problema? What if di ay nakay gibuhat nga kanang dili pwede magpiyong. Nya kung piyong ka madisgrasya na hinoon ka, matuwad na noon mo kay magampo mo. Or pwede sa mahunong mo din magampo nga magpiyong. Pero kung dili pwede, in your mind you can call upon the name of Jesus. In your mind you can pray to the Lord, mga igsoon, mga kabatanunan. So if Jesus, who lacked nothing spiritually, prayed constantly, how much more should we? Basahon na nato ning last statement or sentence. Prayer, go. Prayer in times of comfort sustains spiritual vitality and readiness for trials to come. But pasabot, kung hingampuon ka, mas ready ka moatubang sa problema at mga pagsulay. Okay? Kinsa may ganahan ready moatubang og problema? Hindi siya ganahan kanay problema. Pero naamo kinang life problems. Dili pwede ang kinabuhi walay problema, naagid na siya. So, what we do is we need to prepare. We need to kanang be ready. When it comes, we will not be overcome by the problems, trials. Instead, we overcome them. So, we are the overcomers. Dili kita ang na-overcame. So, what do we do para prepared ka, para na problema maabot? Kaya na to? What do we do? Pray. Pray ka sa Ginoo. Lord, help me. Lord, tabangi ko. Lord, give me wisdom. Give me strength. Give me idea. Give me opportunities. Ikatulod din nga punto is that comfort can be a test. Proverbs 30 verses 8 to 9, ingon din ni ang writer, si Solomon, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Akong basahon sa mas sayon nga translation. Okay, Proverbs chapter 30 verses 8 to 9. In the New Living Translation. Okay. Kini siya, nindot kayo ni siya nga thought to share. Verse 8, First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. So, ingon niya, ingon si Solomon din sa verse nga akong ibasa nga, Lord, una, tabangi ko nga dili ko mamaka. Help me to never tell a lie. Kadua, tagaysag ko, dili kayo dato, dili ko kayo pobre, kanang ego-ego lang sa akong kinahanglan. Yan naman, for if I grow, kaya kung mutubo ko nga dato kayo, yun siya. Ako niya takang idinayo, malimot niya ako nimo, mingon ko, kinsa di ay ka, Ginoo. O kung pobrehon sa ko nimo pagmaayo, basin mangamat ko, niya magpakawaw ko sa pangalan sa Ginoo. So, sa sabot niya, give me what is enough para dili ko makasa. Kaya kung naa ang blessing, comfort, na temptation nga malimot sa Ginoo. Kisa na may nalimot sa mga tao nga inyong or nakatabang ninyo. Nalimot na mo? What if nakay gitabangan? Kaya nalisod siya niya, yahay pa ka, the moment na next year, ika na po na problema. Siya, yahay na po siya niya, dili siya mag-una-una nimo, di siya matabang nimo. Kung sa may una-una ninyo, nindot ba ito tabangan siya? Ha? Nindot ba tabangan ni nana ang klase nga tao? Nga nang dili manindot tabangan.
Kay, wala pangod. Wala sa daingon nga nagunahon na kang matabang kaharon matabangan sa ka in the future. Pero ang point ba is thoughtfulness nga unta grateful ang tao nga siya gitabangan man diay siya. So dapat magkat-on pud siya nga motabang sa uban labaw na sa mga tao nga nitabang niya. The same thing sa tuwa as Christians. Nga managgo ta niya di ta motabang sa tong mga mamang papa o sa mga tao nga nitabang nato sa diyang wala patay ato Kutay ko angon. Nalimot ta kung kinsa sila sa itong kinabuhi. Tungod sa kwarta o tungod sa complacency. Mao na comfort can be a test. Kung ang Kristohanon o kung ang tao Tagalog comfort, blessing o niya mulayo sa Ginoo, nagpakita lang na siya nga dili na tinuod ka Kristohanon. Kaya ang giampas na blessing lang. Ano ba no? Sige lagwalig blessing, sige gwali o ka ng good health, sige gwalig mga growth and all those stuff. Nga mga tao, marong motive na ang abson, ang blessing, ang abson, ang good health, ang opportunities, ang comfort. Dili na ang blesser, dili na ang giver, dili na si Jesus ang abson, kung dili ang mga blessing na. Mo ng prosperity gospel is really it's wrong teaching. It's wrong teaching. So while prosperity is not evil, prosperity in itself is not evil, prosperity gospel is. But it is dangerous if not kept in check by humility and communion with God. So kung mabless mo sa kinabuhi, prosperous na mo, dili man na siya sa'yo, gawas lang kung dili na siya pinasikat sa humility o communion with God. With the author of Proverbs prays not for wealth, but for balance, he recognized the spiritual danger of too much. So nag-ampo si Solomon sa balancing nga kinabuhi nga Lord, dili kay pobre, di ko mangawat, kasa ko, dili ko kay kudato, Ginoo nga malimot na ko nimo kayahay ng kinabuhi. Tagay na ko sa arang-arang sa sakto igo ora Ginoo para dili ko makalimot ug makasa nimo. That is the prayer of Solomon. He wants balance of his life. Because too much extreme of either of the sides will give them problem, will give him problem, will give him sin in his life. So here the application is that in comfort, pray that God keeps your heart from idolatry. Ask for wisdom to steward blessing as well. And pray for spiritual alertness in seasons. Wala makita of ease. Sabot pasabot, kinahanglan nga mag-apod yung spiritual alertness kinabuhi. Nga the moment kinaka sa season of ease, kanakayahay, comfort, alert gyapon ka spiritually nga dili ka malimot sa Ginoo. Dili ka malimot sa inyong simbahan, sa inyong pastor, dili ka malimot sa inyong mga ginikanan, dili ka malimot sa school, sa teachers ninyo, mga friends. Everybody nga nakatabang sa inyong kinabuhi, do not forget them, but thank them. Be grateful to them. Appreciate them. How much more ang Ginoo. Worship Him. Love Him. Serve Him. And surrender your lives to Him. Because He is the source. He is the origin. He is the everything of our lives, my Zoon. So before I go to the conclusion, what are the three things I have shared you today? First is the danger of comfort. Mount Saman, say danger sa comfort. Ha? Kung say danger sa comfort according to the book of Deuteronomy chapter 10 nga akong gibasa. Ha? What's the danger of comfort, blessing, prosperity? What's the danger? Okay, pamulya, darang mo diyan, namin na mo Ginoo or natagawan niyo na. What's the danger of comfort? What's the danger of blessing? Ha? What's the danger, ha? Okay, that's it. Forgetting God. Simple namang logic ka na ako. Di na kinahanglan nga bright kayo mo, nga makahibaw mo sa akong i-share ninyo. Unsa may kuyaw kung madato na ka, unsa may kuyaw kung hayahay na ka, malimot ka sa Ginoo. Ano mag-ampo mo kung na magkakwarta?
Anong simba pa man ko, nga naa naman ko'y trabaho. Kung anong nangalagad mo ko sa Ginoo, nga busy mo kung sa ako ang negosyo. Saan po mo? Muna ko isulti, hindi ang tamudaan na, kay kadag ko ninyo, di na ko kasulti ninyo, kay lailain na mong simbahan. Nga, di na mo makitaan sa iyong simbahan, kay busy na mo sa trabaho sa eskwelahan, or sa inyong negosyo, hinaot nga makinumdum mo sa akong i-share karon na makita sa Deuteronomy chapter 8 verses 10 to 14 that do not forget God the moment you are prosperous, the moment you are comfortable. Nga naman, because even Jesus prayed in the times of comfort and in the times of crisis. Si Jesus naglisod, kay gilutos na, nagpray siya. Si Jesus hayahay, ilado, kamahanan, influential, nagpray siya. Same thing sa ato Naglisod ta, kay estudyante pa ta, wala pa kayo tayo kwarta, kay wala pa tayo trabaho, kay estudyante pa ta, pray. Ang pulag yun. The moment na kayo trabaho, the moment na kayo negosyo, na kayo kwarta, na kayo profession, o sa ibang ton, pray, gihapon. Di kayo mag-pray lang. Kiwa, niya kung nana, malimot na. Sa Ginoo. Pinay mo tapan, ay, galimot sa Ginoo. Kung dako kay score sa exam, dagko grado, ay ako gana. Baita ko ni mo, ginats tuon mata. Ya kung agbong to, Lord, bangin Ginoo, pasara gyud gihapon ko gyud sunod. Buutan kayo ta, sige ampo. Dapat dili na. Kung pasar ka daw ka grado na, honor ta, thank you God, I pray, thank you God, thank you, blessing, himagiyata ka na mo. Hagbong ka, Lord, tapos yung Ginoo, kapasar ko sunod. Ano na gina siya? Hindi kayo magampuro kag hagbong ka, yung pasar ka, limot kag pasalamat sa Ginoo. Okay? Yan sunod din na, comfort can be test. Kung tinuod kag Kristohanon, testigan ka sa Ginoo, tagaan ko ni kinabuhi. Nga nindot, suwayan na ko ni siya. Iba mo sa life ni Job? Kailan mo ni Job, sa book of Job? Si Job, yahay, dato kayo, dagan siya mga anak, dagan siya mga kanding, karnero, mga kabayo, dato kayo siya. Yang yawa, nagsuri-suroy man. Pagkakita niya ni Job, dasig kayo sa Ginoo. Nagtabi ang yawa kang Ginoo. Ingon ang yawa sa Ginoo nga. Kaya na si Job, dasig lang na, kaya ano man. Naaman tanan, gihatag nimo. Pero kuhaan ang blessing, kuhaan ang mga blessing niya na dawat yan nimo. Diba, tungluhon ka niya. So, say gibuhat sa Ginoo, suwayan na to. Kuhaan ako ang comfort, prosperity, tanan, kuhaan ako. Say gibuhat ni Job. Instead nga, nagpalayo sa Ginoo, nagampo sa Ginoo maayo. Isimba sa Ginoo pag maayo. Giingnan sa siyang asawa, nga sama na imong Ginoo, tungluhay mong Ginoo, kamatay. Diba, loy kayo siya, gilutos sa siyang asawa. Pero sa ingon sa ni Job, ang Ginoo naghatag sa ani, ang Ginoo po'y magbawi. Hubo ko nga niabot sa kalibutan, hubo sa kumupauli. Praise be the name of the Lord. Hindot kayo ang thought ni statement ni Job. So, nanapita na proven si Job na true believer of God, even at the absence of comfort or even at the presence of comfort, dasig yun yapon sa Ginoo. I hope we will be like him. Kaya kung nata ani, dasig ta sa Ginoo. Kuhaon ni sa Ginoo, dasig gyapon ta sa Ginoo. Bisingan ta pagmayo sa Ginoo, dasig gyapon ta sa Ginoo. Tistingan sa trials, problema, dasig gyapon sa Ginoo. So makasalig ba ko maigsoon na batanon diha sa Ginoo nga mapadayon mo pangalagad sa Ginoo bisan pag datuon o i-bless na mo pagmaayo? Hinay lagi amen. Amen. Praise it pa ka na itong Ginoo na kay mag-pray ko kay bless mo sa Ginoo kay ganahan man mo nga magamit pagid sa Ginoo all the more nga blessing na dawat ninyo mahimong useful sa church, useful sa inyong pamilya, useful for the glory of God. Pero kung madato mo niya, malimtan niyo Ginoo, magampo na pud nga Lord, tangtanga Ginoo ang comfort ug ang blessing aron makahinumdum na pud sila nimo. Amen. Amen. Paka na to ang Ginoo. And so in conclusion is that we need to apply this lesson sa ato ang kinabuhi. Kay importante jud mga kaigsuonan. Comfort is a gift, but it can become curse if it replaces your dependence on God.
Don't wait until hardship returns to fall on your knees. Fall from there. Let us pray, not only when we need God, but because we love Him. Let our comfort lead to another deeper communion, not distance. Let's be a people who seek God in sunshine and in storm alike. Amen? Kapaka na ito ang Ginoo. Once again, let's all rise. Na marugtag, mag-ampo. Ginoo, salamat sa mensahe nga among nadawat. Prayer na mo, Ginoo, amahan, nga katungkulong nga among nadunggan, dili ito mahimulabay nga kawang. Bisan pa man, Ginoo, at times tatagaw may gunahuna, but we trust the Holy Spirit na ay mga pulong na nag-retain sa among kasing-kasing hunahuna. Nga this word will minister to the hearts of these young people. So once they are growing, Ginoo, they will grow in you, and they will be useful sa imong gingharian, sa imong pulong, and they will be giving you glory. I pray, Lord God, that you prepare them so that they will be ready to accept the test of complacency and the test of abundance and prosperity. And the moment they will be in that life, I pray that they will continue to serve you more and even go closer, commune with you, God, all the more. And they will be useful more sa imong local church. Lord, I pray that they will not forget you. They will not be amnesia boy, amnesia girl silang kinabuhi. And Lord, remind them the moment they forget you, because nothing is really most important in life than to remember you and worship you because you deserve it. And that's the very purpose why you created us. Salamat, Lord, sa iyo sa hamdam. Thank you, God, sa tanan ng mga tao nga nasuporta, mga tanang mga batanon nga apil ni ini. May you make us grow, Lord God, in numbers and spirituality. Thank you in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Paka na to, praise the Lord. And sis na naman sa gawas, no? Okay naman sa tanan? Thank you so much, everyone, and may God bless you. Sa iyo, lagi sila nagsugod sa Muslim. Okay, 9:12 pa gani.